Ngayong bloodbath na ang Eastern Conference, kakayanin pa kaya ng New York Knicks na madepensahan ng kanilang titulo? Tila sa komperensya pa lang ng East ngayon, mararamdaman agad ng defending champion na New York Knicks ang hirap at bigat dahil sa pinalakas na roster ng bawat team. Ang kalaban ngayon ng Knicks ay hindi lang ang ibang kupunan kundi ang tinatawag nating championship hangover. At ang malaking target sign sa kanilang mga likod, nandyan pa din ang gigil na Boston Celtics na uhaw makabawi. Ang laging palaban na Indiana Pacers, ang Cleveland Cavaliers na puno ng firepower, ang Miami Heat na may hit culture na hindi namamatay, at syempre ang Philadelphia 76ers na nag-retool ng matindi. Ito ang mga magiging mabigat na katunggali ng Knicks para makaabot ulit sa NBA Finals. Pero ang malaking tanong ng buong New York ngayon mga idol, kaya ba nilang tumagos ulit sa napakabigat na Eastern Conference at makarating ng NBA Finals para depensahan ng kanilang titulo? Sapat pa ba ang armas ni Jalen Brunson at ng buong tropa? Kaya sa video natin ngayon mga idol, hihimay natin at pag-uusapan natin ang updated roster ng Knicks. Sino-sino ang mga nawala, sino ang mga bagong dagdag at paano ang magiging diskarte ni Coach Mike Brown sa rotation ngayon. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Congratulations! You're the 2026 NBA champion. Well, bago tayo pumunta sa mga bagong muka, kailangan muna natin pag-usapan ng mga sakripisyong kinailangan gawin ng front office para mapanatili ang kanilang core. Dahil sa salary cap restrictions, may mga key pieces silang kinailangan pakawalan ngayong 2026 off-season. Ang pinakamalaki at pinakamasakit na pagkawala ay walang iba kundi si Mitchell Robinson. Alam naman nating lahat kung gaano kahalaga si Mitch Rob sa naging tagumpay ng Knicks. Siya ang naging defensive anchor, ang rim protector at ang offensive rebounding machine na laging nagbibigay ng extra possession at second chance points sa team. Bukod kay Mitchell Robinson, nawala din ang backup big man na si Ariel Okporti. Hindi na siya binigyan ng qualifying offer ng Knicks management kaya malaya siyang nakapirma sa Philadelphia 76ers. Well, kahit hindi siya ang primary center noon, ang pagkawala niya ay nangangahulugan na nabawasan ng frontline depth. At dahil sa mga pagbabagong ito, hindi nagaksaya ng oras ang front office. Ang pangunahing layunin ngayong 2026 off-season ay mapanatili ang core ng defending champions habang niriritul ang bench at pinupunuan ang butas sa sentro. At para punan ang dambuhalang butas na iniwan ni Mitchell Robinson sa ilalim mga idol, kinuha ng Knicks sa free agency ang veteranong rebounding machine na si Andre Drummond. Hindi biro ang pagdagdag kay Drummond mga idol. Kahit na nasa later stage na siya ng kanyang career, isa pa rin siya sa pinakadominanting rebounder sa buong kasaysayan ng NBA. Ang kailangan lang sa kanya ng Knicks ay kunin ang bola sa ere, set ang matitibay na screen para kay Jalen Brunson at maging presensya sa paint kapag nagpapahinga si Karl Anthony Towns. Hindi na niya kailangan mag-score ng 20, kailangan lang niya mag-dominate sa boards. Pumunta naman tayo sa mga batang nadagdag. Pinili ng Knicks na mag-invest sa youth movement sa pamamagitan ni Tyler Nickel at Jack Kyle na parehong pumasok via draft at trade integration. Ang dalawang ito ay projected as development pieces. Pero wag natin silang mamaliitin mga idol sa isang 82 game season kung saan kailangan ng fresh legs. Malaking tulong ang enerhiyang madadala nila sa mga garbage time o kapag may load management ang mga veterans. Pero ang pinakamagandang balita ngayong off-season ay ang mga nariti nilang players. Unang-una ang ating paboritong pambansang 6-man na si Jordan Clarkson mga idol. Nagbalik si JC sa isang 1-year deal agreement. Well, mamaya himayin natin ang magiging papel niya. Pero sapat na bang sabihin na ang pagbabalik ng kanyang instant offense ang isa sa magpapanatili sa Knicks bilang title contender? Well, nakuha rin ng Knicks ang pirma ng defensive minutes na si Jose Alvarado sa isang bagong 3 taong kontrata. Napakahalaga nito mga idol. Ang enerhiya, hustle at nakakairitang depensa ni Alvarado ang nagbibigay ng identity sa second unit ng Knicks. Kapag pumasok siya sa court, nag-iiba ang tempo ng laro. Nag-extend din sa pamamagitan ng 4-year deal ang shooter na si Landry Shamet. Sa modernong NBA, hindi ka pwedeng maubusan ng floor spacers mga idol. Ang spacing na nabibigay ni Shamet ang nagpapaluwag sa driving lanes para kina Bronson at Hart. At huli sa mga re-signings, binigyan ng multi-year deal ang athletic forward na si Mohamed Jawara para manatili sa main roster. Isang patunay na may tiwala ang management sa kanyang potensyal na maging elite 3-and-D wing sa hinaharap. Ngayon mga idol, tingnan natin kung paano magiging forma ng kanilang first 5. Well, ayon sa pinakahuling depth chart at sa magiging sistema, ito ang inaasahang starting lineup ng Knicks. Sa point guard, walang iba kundi ang puso at kaluluwa ng team, si Jalen Brunson mga idol. Siya ang finals MVP, ang alpha dog at ang maestro ng opensa. Wala nang kailangan patunayan si Brunson, ang kailangan na lang niya ay mapanatili ang kanyang kalusugan. Sa shooting guard at small forward spots, dito tayo may isa sa pinakamalakas na wing duo sa buong liga, ang kombinasyon ni na Josh Hart at Mikal Bridges. Ang dalawang Villanova boys na ito ay pwedeng magpalitan sa 2 at 3 positions. Sila ang inatasan para bantayan ng pinakamagagaling na perimeter players ng kalaban. Kapag kalaban ng Celtics, sila ang tatapat kina Jason Tatum at Paul George. Kapag Cavaliers naman, sila ang didepensa kina Donovan Mitchell at James Harden. Elite two-way basketball ang dala ng dalawang ito, bukod pa sa transition offense at
non-stop motor ni Josh Hart. Sa power forward, nandyan ang ultimate glue guy at elite 3-and-D wing na si OG Anunoby. Ang kakayahan ni OG na mag-switch mula sa point guard hanggang center sa depensa ang nagbibigay ng tactical flexibility sa Knicks. Kapag healthy si OG, mga idol, napakahirap butasin ang depensa ng New York. At sa center position ng kanilang stretch 5 at offensive hub, Karl Anthony Towns. Ang spacing na ibinibigay ni Kat ay isang bangungot para sa mga kalaban dahil kailangang lumabas ng opposing center para bantayan siya sa 3-point line. Malayang nakakadrive si Bronson sa loob nang walang nag-aabang na shot blocker. Kahit na wala si Mitch Robb para sa depensa, ang opensang dala ni Kat bilang starting center ang dahilan kung bakit hirap na hirap ang kahit anong team na mag-double team sa mga guards. Well, kung maganda ang first 5 mga idol, ang bench naman ang kadalasang nagpapanalo ng kampyonato. Sa ilalim ng sistema ni Coach Mike Brown, alam nating nakapokus siya sa mabilis na ball movement at matibay na depensa. Pero kapag nagpahinga ang mga starters, kailangan ng taong kayang humiscore ng sarili niya at dito papasok ang atake ng second unit mga idol. Ang main bench rotation ay bubuin ni na Miles McBride, Jose Alvarado, Jordan Clarkson, Landry Shamet, Mohamed Jawara at Andre Drummond. Pansinin nyo ang balanse ng bench na ito mga idol. Mayroon kang 2 point of attack defenders kina McBride at Alvarado. Ang backcourt defense ng dalawang ito ay nakakasakal. Sila ang mga magpapahirap sa mga backup guards ng kalaban at pipilit ng mga turnovers. Sa kabilang banda nandoon ang floor spacing ni Shamet, ang athletic defense ni Jawara at ang brutal na rebounding ni Drummond. Pero ang pinakamalaking X-factor ng second unit walang iba kundi ang ating 6-man na si Jordan Clarkson mga idol. Si JC ang inaasahang magbibigay ng instant offense at matinding scoring punch sa tuwing uupo si Jalen Bronson. Bilang isang veterano at dating nagwagi ng NBA 6-man of the year award, kabisado na ni Clarkson ang papel na ito. Isa siya sa mga paboritong armas sa ilalim ng sistema ni Coach Mike Brown dahil sa kanyang kakayahang lumika ng sarili niyang tira. Siya ang ultimate safety valve ng opensa kapag medyo nagkakagulo ang mga plays ng second unit. Ang kombinasyon ng depensa ni McBride at Alvarado plus ang pure scoring ni Clarkson at rebounding ni Drummond ay nagbibigay sa Knicks ng isa sa pinaka-versatile at pinakamalalim na bench sa liga. Hindi sila basta-basta matatambakan kahit uupo ang kanilang mga all-stars. So babalik tayo sa ating pangunahing tanong, kakayanin ba nilang madepensahan ang titulo? Well mga idol, hindi ito magiging walk in the park lalo na sa mga pinalakas ang roster ng bawat kupunan ngayon sa East. Bloodbath ang Eastern Conference. Maraming team ang nag-upgrade pero kung titingnan natin na maigi ang roster ng New York Knicks, sila pa din ang mukha na nagkampiyon last season. Nag-evolve sila, pinanatili nila ang core ng nagpanalo sa kanila ng championship. Nilagyan ng elite shooting, pinatibay ang bench at siniguro na may sasalo sa mga nawalang players. Nasa kanila pa rin ang chemistry, ang karanasan at ang puso ng isang kampyon mga idol. Kaya para sa akin, as long as healthy si Jalen Bronson, OG Anunoby at Karl Anthony Towns papasok ng playoffs, ang New York Knicks pa rin ang team to beat sa East. Sila pa rin ang hari ng New York at ng buong NBA hanggat walang nakakaagaw ng corona mula sa kanila. Well kayo mga idol, tingin nyo ba ay makukuha ang back-to-back champion ng New York Knicks?